Si Rogelio Roger Domingo Rojas ay dating sundalong Filipino na nagtrabaho bilang locksmith bago ang di umano'y pagtuklas sa isang kuweba sa hilaga ng Manila Chamber na puno ng mga gold bars at isang higanteng gininto ang bodhang rebulto kung saan tinatayang may timbang na 1 tonelada sa isang lupain. Na malapit sa Baguio General Hospital sa Baguio noong January 24, 1971, sinabi ni Rojas na ang ulo ng Buddha ay naaalis at may nakatago sa isang bahagi sa loob ng rebulto na naglalaman ng mga diamonds. Ang cash ay di umano'y isang bahagi ng maalamat na Yamashita Treasure. Noong April 6, 1971, sinabi ni Rojas na ang mga armadong kalalakihan na mula sa National Bureau of Investigation at ang Criminal Investigation Service ay pinilit na kumpiskahin ang mga gold bars at rebulto mula sa kanyang tahanan sa Aurora Hill, Baguio City. Noong April 19, 1971 ang militar ay nagdeposito ng isang rebultong Buddha sa Baguio City Court. Gayunman, ipinahayag ni Rojas na hindi ito ang parehong rebulto na kinuha mula sa kanya. Nang maglaon ay sinabi ni Rojas na pagkatapos ay sinira ni Pangulong Ferdinand Marcos ang pagsalakay at may pagmamayari ng kayamanan. Si Rojas ay naaresto sa Cabanatuan City sa pamamagitan ng 3 lalaking nakasibilyan ang damit noong May 18, 1971, at ibinilanggo sa loob ng maraming taon. Noong March 1988, isang kaso ng US ang isinampa ni Rogelio Rojas laban sa dating Pangulo ng Pilipinas na si Ferdinand Marcos at ang kanyang asawa na si Imelda Marcos. Sinabi ni Rojas na siya ay isang treasure hunter, na noong 1971, ay naghahanap ng ginto ni Yamashita. Sa pagtukoy kung may sapat na katibayan upang suportahan si Rojas na inaangkin ng hukuman na isinasaalang-alang ang sumusunod na katibayan at patotoo na isinumite ni Rojas. Noong 1970 ang grupo ni Rojas ay nagsimulang maghukay sa mga lupain ng estado malapit sa General Hospital ng Baguio pagkatapos ng humigit kumulang 7 buwan ng paghahanap at paghuhukay 24 na oras sa isang araw. Ang grupo ay sinira sa isang sistema ng mga tunnels. Sa loob ng tunnels natagpuan ng grupo ang mga cable, radios, bayonets, rifle at isang human skeleton na may suot na uniforme ng Japanese Army. Matapos ang ilang linggo na ginugol sa paghuhukay at pagtuklas sa loob ng mga tunnels, ang grupo ni Rojas ay natuklasan ng 10-foot na konkreto sa sahig ng tunnel. Noong January 24, 1971, sa loob ay natuklasan ni Rojas ang isang kulay gintong rebultong Buddha na may tinatayang may 3 talampakan ng taas. Ang rebulto ay labis na mabigat na kailangan nito ng 10 lalaki upang dalhin ito sa ibabaw gamit ang chain block hoist, ropes at rolling logs. Bagaman hindi niya tinimbang ang rebulto, tinatansya niya ang timbang nito na 1 tonelada. Itinuro ni Rojas sa kanyang mga manggagawa na dalhin ang rebulto sa kanyang tahanan at ilagay ito sa isang aparador. Nakakita rin si Rojas ng malaking mga tumpok ng mga kahon sa ilalim ng konkretong enclosure, humigit kumulang 50 talampakan kung saan natuklasan ang rebulto ng Buddha. Nagbalik siya sa susunod na araw at binuksan ang isang maliit na kahon na naglalaman ng 24 na 1 pulgada ng 2.5 pulgadang gold bar. Tinataya ni Rojas na ang mga kahon ay sa karaniwan humigit kumulang sa laki ng isang kahon ng isang serbesa at sila ay nakasalansan ng 5 o 6 na talampakan. Sa isang lugar na 6 na talampakan ang lapad at 30 talampakan ang haba, hindi binuksan ni Rojas ang alinman sa iba pang mga kahon. Pagkalipas ng ilang linggo, bumalik si Rojas para pasabugan ang tunnel upang isarado. Nagplano si Rojas na ibenta ang rebultong Buddha upang makakuha ng mga pondo para sa isang operasyon upang alisin ang natitirang kayamanan. Bago pasabugan ang tunnel, kinuha ni Rojas ang 24 na gold bars, pati na rin ang ilang mga samurai swords, bayonet, at iba pang mga artifacts. Tinangka ni Rojas ng 2 beses na iulat ang kanyang natagpuan kay Judge Marcos, ngunit hindi matagumpay sa pakikipag-ugnay sa kanya. Sa mga sumunod na linggo, ibinenta ni Rojas ang 7 gold bars at hinangad ang isang buyer para sa Golden Buddha. Nagpatotoo si Rojas na si Kenneth Cheatham ang kinatawan ng prospective buyer ay nagbarena ng maliit na butas sa ilalim ng braso ng Buddha at sinuri ang metal. Ang pagsusuri sa rebulto ay solid 22 karat gold. Pinatotohanan din ni Rojas na sinubukan din ng isang pangalawang prospective buyer na si Luis Mendoza ang metal ng rebulto na gumamit ng nitric acid at nagpapatibay na ito ay higit sa 20 carats. Nagpatuloy si Rojas na nagsasabi na matapos niyang matuklasan ang kayamanan, siya ay naaresto ni Marcos,
ang kayamanan ay kinuha at siya ay pinahirapan. Matapos ang kanyang inilabas, si Rojas ay namatay sa ilalim ng kahinahinalang pangyayari, ang paglikha ng impresyon na maaaring siya ay pinatay. Ang kaso ay iginiit ng kanyang ari-arian at ang Golden Buddha Corporation, isang kumpanya na nabuo para sa layunin ng mga karapatan ni Rojas sa kayamanan. Noong 1996, ang isang hurado sa Honolulu ay nagbigay ng $22 bilyon kapalit sa mga pinsala na pagkatapos ng hatol ng hurado ay nadagdagan na may interes sa higit sa $40 bilyon. Ang hurado ay hindi nag-award ng mga parusa. Noong November 17, 1998 binago ng Hawaii Supreme Court ang $41 bilyon na paghatol laban kay Ferdinand at Imelda Marcos, isang kagawaran ng katarungang sibil. Ang sinasabing ang korte ay walang sapat na katibayan na talagang natuklasan ni Rojas ang bullion ng ginto habang nagti-treasure hunting sa north of Manila noong 1971, gayunpaman, ang actual na desisyon ng panghukuman ng korte ay nabanggit lamang ng hindi sapat na katibayan upang maitatag ang dami at kalidad ng bullion ng ginto na natagpuan at iniwan sa isang konkretong silid. Nagkaroon ng isang hindi sapat na katibayan upang suportahan sa award ng mga pinsala para sa bullion ng ginto na ang marami ay nakapaloob sa mga dibukas na mga kahon na sinasabing natagpuan ni Rojas, hanggang sa ang record ng teorya tungkol sa dami at kadalisayan ng ginto. Bukod dito, pinanatili ng korte ang bahagi ng hatol na ninakaw ni Marcos ang Golden Buddha at 17 na gold bars, ang 24 na gold bars na inilabas ni Rojas sa silid, minus ng 7 ibinenta niya. Tungkol sa claim na ito ang Hawaii Supreme Court na particular na natagpuan tulad ng sumusunod. Isa, nagkaroon ng sapat na katibayan upang suportahan ang espesyal na paghahanap ng jury na si Ferdinand ay nag-convert ng kayamanan na natagpuan ni Rojas, at 2, nagkaroon ng sapat na katibayan upang suportahan ang pagpapasya ng hurado na natagpuan ni Rojas ang kayamanan alinsunod sa batas ng Pilipinas. Ang kaso ay naipabalik sa trial court para sa isang bagong pagsubok sa halaga ng na-convert na Golden Buddha statue at gold bars. Noong February 28, 2000, ang trial court ay nagsagawa ng pagdinig upang matukoy ang halaga ng Golden Buddha at 17 gold bars. Sa kasalukuyan, si Felix Dacanay, ang personal na kinatawan ng Rojas State, ay may paghatol laban kay Imelda Marcos sa kanyang personal na kakayahan sa lawak ng kanyang interes sa ari-arian ni Ferdinand E. Marcos sa pangunahing halagang $6 na milyon para sa mga paghahabol sa karapatang pantao. Tungkol sa may isang paghatol laban kay Imelda Marcos sa kanyang personal na kakayahan sa lawak ng kanyang interes sa Marcos Estate sa pangunahing halagang $13,275,848.37 sa karapatan ng na-convert na kayamanan. Ang paghatol na iyon ay iniutos na pinatunayan ng Hawaii Supreme Court noong November 25, 2005, sa isang kaugnay na legal na pamamaraan noong 2006. Ang United States Ninth Circuit Court of Appeal habang naglalarawan ng mga natuklasan ng Rojas v. Marcos, sinabi ng litigasyon, ang Yamashita treasure ay natuklasan ni Rojas at ninakaw mula kay Rojas ng Marcos's men. Binago ni Rojas ang mga claim sa kayamanan sa isang pangkat ng mga mamumuhunan ng Amerika, na nag-file ng paghahabla sa Hawaii. Ang isang hurado ay iginawad ang $22 bilyon sa isang Amerikanong kumpanya na sinasabing ang yumaong Philippine President Ferdinand E. Marcos ay ninakaw ang isang Golden Buddha statue na puno ng mga hiyas mula sa isang treasure hunter. Sa pagkakaalam ko, ito ay ang pinakamalaking hatol na marahil sa kasaysayan ng batas sa mundo, sinabi ni Daniel Cathcart, abogado para sa Golden Buddha Corp, na nakabase sa Atlanta. Ngunit ang isang abogado ng pamilya ni Marcos ay pinawalang saysay ang award, na kung saan ang isang hurado ng estado ay umabot sa mas mababa sa 5 oras ng mga deliberasyon. Ito ay non-collectible, ito ay monopolyong pera, sinabi ni Attorney James Paulin na lahat ng bagay sa Marcos Estate ay nakatali sa pamamagitan ng pamahalaan ng Pilipinas, walang pera doon. Si Judge Antonio Reyes ng Baguio Regional Court ay ipinahayag sa paghinto noong May 30, 1996 na ang Golden Buddha ay isang bronze-plated statuette. Sa katunayan, ito ay nasa kustodiya ng korte sa Baguio. Ang desisyon ng US Court ay nagpapahiwatig na ang Golden Buddha ay umiiral. Hindi ko alam kung paano dumating ang conclusion. Sinabi ng hukom na ang statuette sa pag-iingat ng korte ay isinuko ng pulisya ilang araw matapos na magreklamo si Rogelio na ang Golden Buddha ay kinuha ni Marcos. Namatay si Rojas noong 1993.
Inangkin ng kanyang mga kamag-anak na ang statuette na ibinalik sa kanyang pamilya ay isang replika. Noong 1995, ang pinakamatandang anak ni Rojas na si Jose ay nagpetisyon sa korte upang palayain ang statuette sa kanya bilang isang alaala ng mga araw ng treasure hunting days ng kanyang ama. Ipinahayag din ni Jose sa hukuman na hindi nakita ng kanyang ama ang isang ginintoang Buddha. Maraming salamat po sa inyong panunood.